Ang kaganapan sa tahanan ni Frederick. Hindi inaasahang ganito pala siya kalapit kina Dante at Sylvia. Walang kaalam-alam na ang dalawang ito may masalimuot na nakaraan. Si Dante, na pilit tinatalikuran ang kahapon, ngayoy muling binabangungot ng iniwang alaala. At si Sylvia nasaktan, naghilom pa lang pero ngayoy kaharap muli ang sanhi ng kanyang pagluha. Ngayon, silang dalawa walang kawala sa isa't isa. Mga galos ng nakaraan muling kumakatok. Hoy, bakit late ka? Ikaw yung pinakawalang ginagawa sa ating lahat eh. Ang sabi ni Carlos. Well, tinanong ko kasi kung may gusto kayong ipabili. Walang sumagot, kaya naisipan ko na lang pumunta sa Emirates Mall. Ayun, na-stuck ako sa parking. Ang daming tao. Si Carlos tumawa, humarap kay Frederick. Ayun pala eh. Kasalanan mo pala, Fred. Kung ano-ano patuloy iniisip namin na dahilan. Ang sabi ni Carlos. Huwag niyo na nga pagtripan yan. Ang sabi ni Jenna, isa pa naming kaibigan. Sandali, tulungan kita. Wala akong dalang kahit ano nakakahiya. Ang sabi ni Carlos. Nadinig ko ang sinabi niya at muntik ko siyang batuhin ng throw pillow. Pero naalala ko, nasa tabi ko nga pala si Sylvia. Bigla akong nahiya. Pasensya ka na ha. Ganito lang talaga kami. Ang aking nasabi. Okay lang. Sagot ni Sylvia. Tahimik kami. Mas tahimik pa sa karaniwang awkward. Alam mo yung pakiramdam na hindi mo alam kung saan ka titingin? Yun. Ewan ko ba kapag ganito ang sitwasyon, parang nangangati buong katawan ko. Kamusta ka ba? Buti na lang pumasok si Frederick. Pasensya ka na girl, nabusi kami bigla. Di naman madaldal yan si Dante sa mga hindi pa niya kakilala. Huwag kang mag-alala, mabait yan. Ang sabi ni Frederick. Sabay harap sa akin. Dante, ikaw muna bahala sa kanya. Ngumiti bahagya si Sylvia at sinabi. Okay lang ako. Nagkakamustahan lang kami dito. Isang civil smile. Yung meeting okay lang ako kahit hindi talaga. Pero kahit anong pilit naming usapan wala. Walang topic. Halina kayo, kain na. Ang tawag ni Frederick. Sinolo niya yung buong unit ha. Ang pabulong na sabi ni Sylvia. Donya, yan si Frederick. Mapera yan. Ang sagot ko sabay tawa. Napangiti ko siya. At least, nakascore ako kahit konti. Nag-enjoy kami sa buong araw. Si Sylvia, unti-unting naging komportable. Akala ko hindi niya mapapansin. Na ako lang sa grupo ang hindi pa nagkukwento ng buhay ko dito sa Dubai. Nang tinanong niya ako, napakamot ako ng ulo. Meron din akong negosyo dito. Pero sa magulang ko talaga yon. Ang aking sinagot. Natapos ang pagtitipon. Lahat nagsuwian. Bestie Dante, hatid mo naman na si Sylvia. On the way naman ang bahay niya yung sayo. Ang sabi ni Frederick. Okay lang, no problem. Ang sagot ko walang saya at walang kaba. Pero si Sylvia umiling. Wag na. Nakakahiya. Hindi ko na pinilit. Sabay kami bumaba pero naghiwalay rin ng landas. Pagdating ko sa sasakyan, agad akong umalis. Pero pagdaan ko sa bus stand malapit sa building ni Frederick, nakita ko siya. Naghihintay ng taxi. Sylvia, tara na. Nakaharang na ako sa likod Umiling siya sa una pero sumakay din. Tahimik ang biyahe. Si Sylvia, nakatingin lang sa labas. Hindi ko alam kung iniisip niya ang mga nadaanan o ako. Gusto mo magkape muna? Ang sabi ni Dante. Gusto mo ba?
Nakainom ka kanina, bawal yan ha. Ang sagot ni Sylvia. Tara. Sige Tara. Ang kanyang sagot. Dumiretso kami sa Festival City Mall. Sa Paul Cafe. Waterfront view. Tahimik. Nagkwentuhan kami. Walang sapilitan. Walang pagbubukas ng sugat. Kwento lang ng buhay sa Dubai. Hindi ko siya pinilit. Ako lang ang nagbukas. Pagkatapos ng ilang saglit, bumalik kami sa sasakyan. Hinatid ko siya pauwi. Magkalapit lang pala kami ng tirahan. Siya, nakatira sa mga building establishments. Ako, sa sarili kong villa. Iisang distrito lang.